The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po ang sumaatin lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan upang siya naman nating magamit, upang patuloy nating masubaybayan ang mga pagtuturo at paghahayag ng banal na kalooban ng ating Panginoon ukol po sa atin ng mga tao. At ito'y pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay pakakapiling natin sa talakayan ng ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sa inyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Marahil ay sariwa pa po sa atin pong mga kalooban, sa atin pong pag-iisip, ang tungkol po sa paksang itinuro po namin sa mga nakalipas na mga araw. At yun po ay tumutukoy kung bakit hindi natin kinagisnan ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nakapaloob sa pag-aaral na yon na ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay ang nag-iisang iglesyang itinayo at pag-aaring sarili ng ating Panginoon Diyos. At gaya po ng aming ipinangako sa inyo, ay atin pong ipapahayag, sama-sama nating pag-aaralan kung bakit hindi po natin kinagisnan ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, samantalang ito ay itinayo niya sa panahon pa ng kanyang pagkakatawang tao, at gayon nga ay tumawag siya ng mga lalaki upang isangkap at gawing mga apostol sa iglesia na kanyang pag-aari. At alam niyo po ba, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang iglesyang ito ay mayroon pong patotoo ng hula kung bakit sa panahon na ito itinayo sa Jerusalem ay hindi po nakapagpatuloy. Ilang daang taon bago ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay nakarating dito sa bansang Pilipinas. Ang mga pangyayari po bang ito ay nangyari na sa isang pagkakataon lamang? Ang tuwirang sagot po namin ay hindi po, sapagkat ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay mayroon pong hula at siyang nagkaroon ng kaganapan tungkol po sa pagbangong muli nito sa bansang Pilipinas. Kaya ito pong ating talakayan ay magkakaroon po ng dalawang bahagi. At sa pagkakataong ito, ang unang bahagi ay atin pong sama-samang pag-aaralan, at hinihiling ko po na sana ay mataimtim natin itong pakinggan at pagbulay-bulayan para rin po sa ating pananampalataya. Ang paksa po natin ngayon ay tumutugon po sa ganitong mga salita. Ang kaganapan ng hula tungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapatid na Neraya, ano po ba ang hulang nasulat sa Biblia patungkol po sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng propetang si Oseas,
Ang kapitulo po ay 2 at ang bersikulo ay 23. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan. At siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Sa talata pong ito ay maunawa natin ang tungkol sa sinalita ng bibig ng ating Panginoon at nagpapahayag tungkol sa mga magaganap sa hinaharap. Nang pasimula ang mga talatang ito, ang mga salitang ito ay hula at naglalaman ng 3 bagay. Ayon po sa salita ng Diyos, ang kanyang sabi, una, aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ang ikalawang hula, ako anya'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At ang ikatlo, aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan. Ang 3 mga salitang ito na sinalita ng bibig ng Panginoon sa pakinig ni Propeta Isaias at nasulat sa Biblia, nang ito po ay sabihin ng Panginoon ng una, ito po ay hula pa lamang. At may takdang panahon na ito po ay magaganap. At ayon po sa ating pananampalataya, kapatid na Benhanan, ang tinutukoy na kaganapan sa hula ay may kinalaman tungkol sa pagtatatag ng bayan ng Diyos sa lupa. At yun nga po ay may kinalaman sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ipinapakilalang bayan ng Diyos sa huling araw. At ito rin yung dati ay hindi nagtamo ng kahabagan, pero ngayon nagtamo ng kahabagan. At dating hindi bayan, datapat nga'y bayan ng Diyos. So ito po ay dating hindi nakatatag, pero ayon sa hula at sinalita ng bibig ng Panginoon, ito'y kanyang itatatag sa lupa. Ito po ang hula na nakasulat patungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang ating pong narinig na pagpapaliwanag ay tumutukoy po sa bayang darating pa lamang. Isang bayan na dati hindi nagkaroon ng kahabagang mula sa Panginoon, subalit hinulaan ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Oseas na itatatag niya ito na dating hindi kinahabagan ng Diyos, dadapat ngayoy magiging bayan ng Diyos at magtatamo ng kahabagan ng ating Panginoon Diyos. At kapatid na Neraya, huwag ipagkamali ng ating pong mga taga-subaybay na ang bayang tinutukoy dito ay bayang literal. Mauunawa po natin, ito po ay panahon na ng mga propeta. At si Propeta Oseas ay mga nasa huling bahagi na ng paghirang ng Panginoon na maging propeta sa bayang Israel. At alam na alam po naman natin kung bakit ang propeta Moises ay kinasangkapan ng Diyos upang iahon ang mga Israelita sa bansang Ehipto at dalhin sa lupang pangako na sa kalaunan ay tinawag na Israel. Israel sa laman, ito po yung bansa na makikita po natin sa mapa. Pero ang sabi ng Biblia, ito'y dating hindi bayan ng Diyos na magiging bayan niya sa bandang huli. So, hindi na po ang bansang Israel ang tinutukoy sa hula, kundi ito ay isang bansa o bayang espiritual. Ngayon, kapatid na Neraya, nabanggit nyo kanina, ang bayang itatatag ng Panginoon dito sa lupa ay tumutukoy sa kabanal-banalang iglesia. Ang tanong, paano po natin natitiyak na ang tinutukoy sa hula na itatatag ng Diyos sa lupa ay ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang sagot po ng Biblia ay ipinahayag at pinatunayan sa pamamagitan na ng Apostol Pedro. Mababasa po natin ito sa kanyang epistola, sa kanyang unang sulat, sa unang Pedro. Ang kapitulo po ay 2, ang bersikulo 9 hanggang 10, kasama po ang talatang 5. Muli po ay inyong pakibasa, kapatid na Benhanan. Dadapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ung tumawag sa inyo mula sa kadiliman
hanggang sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, dadapot ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, dadapot ngayoy nagsipagkamit ng awa. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Narito po ang mga salita na nasulat sa Biblia na sinabi po ng Apostol Pedro. Ang mga salitang ito ay nagpapatunay para tiyakin na talagang ang sinasabi sa hula ni Propeta Isaias na kanyang itatatag na bayan ay hindi nga po ang bayang Israel, kundi ang bayang espiritual na ang tinutukoy ay ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa mga salitang ito na nakasulat sa Biblia na sinalita ni Apostol Pedro, siya po ang nagpapatunay na ang tinutukoy sa hula na bayang itatatag ng Diyos sa lupa ay walang iba kundi ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang mga naging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang kausap o pinatutungkulan ni Apostol Pedro sa talatang ito na sinasabing dating hindi nagkamit ng awa, datapot ngayon nagkamit ng awa, at dating hindi kinahabagan, ngayon nagkamit ng awa o kahabagan. At kayo rin din naman anyay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. So, noong mga nakaraang pagtalakay, ipinaliwanag po sa pamamagitan naman ng Apostol Pablo kung alin yung natatayong bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu. Sa 1 Timoteo 3:15, walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu. Kaya sa mga talatang ito na ating binasa, ay mapag-uunawa natin na talagang ang tinutukoy na itatayong espiritual na bayan ng Diyos, dating hindi bayan ay naging bayan, at dating hindi nagkamit ng awa, ngayon ay nagkamit ng awa. Ito ang kalipunan ng mga mananampalataya o mga kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, huwag po sana nating ikalito ang tungkol po sa salitang bayan ng Diyos sa Iglesia ng Diyos. Sapagkat, alinsunod po sa mga pagtuturo, ang bayan ng Diyos sa mga huling araw, ito po ay tumutukoy sa espiritual na bayan ng Diyos. At ang paliwanag nga po ni Apostol Pedro tungkol po sa bayan ng Diyos ay ang pagtukoy niya sa mga naging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia, at tinawag niya itong natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Kaya kung atin pong babalikan ang mga pagtuturo, gaya ng sinabi nga ng kapatid na Neraya, ang bahay ng Diyos na ukol sa Espiritu, ito'y walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos na iglesyang pag-aari mismo ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa pagbabalik-aral po natin sa mga nakalipas na mga araw, alam natin na sa Jerusalem unang itinatag at nahayag ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nung panahong magkatawang tao ang ating Panginoong Kristo Jesus. At ang mga apostol nga ang unang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia, na sa panahon ng kanilang pagsasakatuparan ng kanilang ministeryo ay dumanas ng malaking pag-uusig. Kung kaya't hindi natin agad kinagisnan itong kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang tanong, papaanong nakarating at natatag sa bansang Pilipinas ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa atin pong panahon? Ito rin po ay batay sa hula ng una na ipinahayag din ng Apostol Pedro. Mababasa po natin yan na dating hula, ngayon ay isa ng kaganapan. Sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, versikulo 39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya.
sa talata pong ito ay maunawa natin ang salita ng Apostol Pedro, na kung saan nakarating at natatag ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng katuparan ng hulang ito. At batay sa talata, ipinahayag ni Apostol Pedro ang sabi niya, sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. Tumutukoy ito sa mga unang naging mga kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa dako ng Jerusalem. At ano pa po ang sabi sa talata? Bukod sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat anya ng nangasa malayo. Tumutukoy naman ito sa kalipunan ng mga taong mananampalataya na tatawagin din ng Diyos sa loob ng kanyang bayang espiritual sa makatidbagay sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang malayong dako na tinutukoy ay pinaniniwalaan at sinasampalatayanan natin. At meron tiyak na batayan sa Biblia, walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Kung kaya't nagkaroon ng pagpapatuloy ng pangangaral tungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nang unang itayo ito sa Jerusalem, kaya hindi natin agad kinagisnan, ay inusig. Subalit hindi pumayag ang Panginoon na malaong panahong hindi kilala ang kanyang bayan. Kaya sa pamamagitan ng Apostol Pedro, binigyan ng isang hula na nagkaroon ng kaganapan sa ating panahon ang pagkakatayo naman ng bayang ito. Ito ring kabanal-banal Iglesia sa malayong dako, sa malayong lupain, dito po sa bansang Pilipinas. Kaya kung kaya't ngayon patuloy na nangangaral sa pamamagitan ng programang ito na ang kabanal-banalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sadyang napakahalaga po na makita natin ang history ng iglesyang ating kinaaaniban. Sapagkat hindi maaari na yung iglesia na atin pong kinaaaniban ay basta na lamang sumulpot sa lupang ito. Alamin natin ang ilan pang mga hula tungkol sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na lalong nagpapatibay na ang Iglesyang kabanal-banalan ay totoong pag-aari ng Diyos. Kung ganon, kapatid na Neraya, bakit po naman natin natiyak na ang tinutukoy sa hula na malayong lupain ay ang bansang Pilipinas, na dito naman tatawagin ng Diyos ang mga taong maglilingkod sa Kanya? Ang katiyakan po ay sa pamamagitan ng nakasulat sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 46, versikulo 11. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Narito po ang talata na nagpapatunay kung bakit tinitiyak natin na ang tinutukoy na malayong lupain ay walang iba kundi ang bansang Pilipinas, sapagkat ito po ay nakaugnay o nakabatay sa sinalita at ipinanukala ng Diyos na kanyang papangyayarihin o kanyang gagawin. Ang pagtawag ng taong gumagawa o gumaganap ng kanyang payo. Ito anya'y magmumula sa malayong lupain o sa tinatawag na silanganan. So ang malayong silanganan, kahit sa mga pag-aaral, ito po ay isa sa katiyakang ang bansang Pilipinas ay hindi lang basta nasa silanganan. Ito po ay inuuri sa tatlo. Meron tinatawag na malapit na silanganan, gitnang silangan, at malayong silanganan. So hindi po sa malapit at hindi rin sa Middle East, kundi sa malayong lupain o sa malayong lupain sa silanganan. Doon anya tatawag ang Diyos ng taong gumaganap ng kanyang kalooban, ng kanyang payo. At ayon sa kanyang panukala, ito'y isa sa kanyang kakasangkapanin upang ipahayag ang mga aral ng katotohanan para lalo o muli na makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, tinitiyak po
ng mga hulang ito kung aling dako o anong bansa muling itatatag ng Diyos ang kanyang kabanal-banalang iglesia. Ang isang pahalata ng hula na atin pong narinig ay sinasabi ng hulang itatatag niya mula sa malayong silanganan, from the far east. Dito po, kapatid na ni Raya, napakaraming bansa ang nasa malayong silanganan o nasa far east. Ano po ba ang isa sa katangian ng bansang Pilipinas na nasusulat sa Biblia bilang karagdagang katunayan o pagpapatunay na ang talagang bansang pinili ng Diyos ay ang Pilipinas upang mula rito ay ipagpatuloy ang naputol na gawaing pagtuturo ng kaalaman at ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. Bukod po sa ang bansang Pilipinas, ay kabilang nga po ito sa mga bansang nasa malayong silanganan. Narito pa po ang katangian ng bansang Pilipinas para tiyakin na talagang ang bansang ito ang napili ng Panginoon para dito ipagpatuloy ang pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ang mga batayang talata po ay mababasa natin sa Isaias Kapitulo 28, versikulo 9, kasama ang 11, gayon din naman ang Kapitulo 24, versikulo 15 hanggang 16. Kanino siya magtuturo ng kaalaman at kanino niya ipatatalastas ang balita? Silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso? Hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat, mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ay nakarinig kami ng mga kaluwalhatian sa matuwid. Narito po ang mga talata na sumasagot sa ating katanungan at karagdagang nagpapatunay para tiyaking talagang ang bansang Pilipinas ang napili ng Panginoon para dito ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano po ang sabi sa talata? Kaninoan niya siya magtuturo ng kaalaman? Kanino niya patatalastas ang mabuting balita? Mabuting balita tungkol sa kaligtasan? Sa mga tao ba anyang nangahiwalay sa gatas at nangahiwalay sa suso? Ang tinutukoy ay ang mga Israelita sa bayang Israel pa ba? Na doon unang itinatag at ipinangaral ang kabanal-banalang iglesia? Anong sabi ng kasulatan? Hindi na anya doon, kundi sa mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika. Sa bayang ito, doon anya ipangangaral o sasalitain. Kaya bukod sa ang bansang Pilipinas po ay nasa malayong silanganan, ito rin ang bansa na ang mga tao ay may iba't ibang wika at may iba't ibang pangungusap. Bukod doon, sabi rin sa talata, kapag ang iglesia ay natatag na sa bansang Pilipinas, luluwalhatiin ang pangalan ng Panginoon at ang lugar anya'y sa mga pulo ng dagat. Ito po yung pangatlo pang katangian. Bukod sa yung mga tao sa malayong silanganan ay may iba't ibang wika, may iba't ibang pangusap, ito rin anyang bayang ito ay may mga pulo ng dagat sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So dito po ipinapakilala na talagang ayon pa rin sa Biblia kung saan at kanino magtuturo ng kaalaman, ipatatalastas ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi na po sa mga tao na nangalay sa gatas at nangahiwalay sa dibdib. Hindi na ang mga Israelita, kundi sa pamamagitan na ng mga taong may iba't ibang pangusap, may iba't ibang wika, sasalitain sa bayang ito na may mga pulo ng dagat. At ito nga po, ang bansang Pilipinas o bayang may iba't ibang wika, may iba't ibang pangusap. At ayon po sa mga tala, sa Wikipedia po ay merong humigit kumulang sa 130 hanggang 175 wika ang bansang Pilipinas. At bukod doon, binubuo din ang Kapulawang Pilipinas ng 7,641 mga pulo. Siyan po ay nagpapatunay na talagang ang napili ng Diyos batay sa hula ng una
na muling pagtatatagan o pagtatayuan ng kabanal-banalang iglesia ay ang bansang Pilipinas na ating bansang sinilangan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay lalo namin kayong hinihikayat na subaybayan po natin ang kaganapan ng hula tungkol sa bansang Pilipinas. At ibig ko pong ipaunawa at ipaalaala sa atin na una ay hinulaan ng banal na kasulatan kung saang bansa itatatag na muli ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya sana wag po nating aalisin sa ating kalooban, ang unang inihula ay itatatag na muli ang kanyang bayan, ang kanyang iglesyang pag-aari sa malayong silanganan. At gaya po ng sinabi kanina ay napakaraming bansa mula sa malayong silanganan. Kaya patuloy na inihahayag sa atin ang pagkakakilanlan ng bansang nasa malayong silanganan na kung saan doon ay itatatag na muli ang iglesia. Kaya dito'y hinilaan sa atin na sa dulong silanganan sa Far East na bansang mayroong iba't ibang mga wika at binubuo ng mga pulo ng dagat. At yan po'y alam na alam natin na ang Pilipinas ay mayroon pong 7,641 mga pulo o isla. At alam din natin na sa bansang Pilipinas ay mayroon pong 130 hanggang 195 na dialect na sinasalita sa bansang ito. Kaya tukoy na tukoy po ng banal na kasulatan ang bansang Pilipinas ang napiling bansa na kung saan doon ay itatatag ang kanyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pansamantala, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay tatapusin natin ang mga pagtuturong ito. At sa ikalawang bahagi, ay tatalakayin po natin kung ano ang panahunan, kailan ibabangon ng Diyos sa bansang Pilipinas ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pansamantala, muli ang dalangin namin, sana ay lubos nating masampalatayanan ang unang bahagi ng pagtuturong ito tungkol sa kaganapan ng hula sa kabanal-banalang iglesia sa pagbangon nito sa bansang Pilipinas. Dahil dito, hinihikayat namin kayo na patuloy nating subaybayan ang ikalawang bahagi nito. Samantala, nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito ngayon at kailanman. Amen.